Hi guys, so paano po ba mag-solve ng product rule? So, simple basic lang, basic ano lang po natin, foundation po sa pag-solve po ng isang variable and exponent. Okay po, so kapag ganito, we have the base of x. So, di ba, ito po yung base natin, yung expo natin. You just simply write lang po or isulat lang natin. At ang ating exponent naman po na 2 and 5, add lang po natin siya. 2 plus 5 is equal to x raised to 7. Kasi pag nagmumultiply po tayo ng isa pong ah, variable at may exponent po tayo, ang ginagawa lang po natin sa exponent ay ina-add lang natin. So, yung base po, copy lang. Same with here, example number 2. Kopyahin lang po natin yung ating base there. Same base po naman na y. So, copy lang po yung y. Then, ganun po yung ating pong exponent. Just simply add lang po 2 plus 7. Then, copy si y. And 2 plus 7 is equal to 9. So, therefore, we have x raised to 7 and y raised to 9. No? And then, example number 3, for example, meron na tayong pong numerical po, no? Coefficient. So, ang gagawin nyo lang po dito, dahil ang base natin po ay 2x and 3x, mamultiply lang po natin yung ating 2 at saka yung 3. Then, yung x po, dahil same naman po sila ng variable, kopyahin lang natin yung x. So, sabihin, 2 times 3 po ay magiging 6. And then, yung exponent, add lang po natin yung 2 plus 5. So, magiging 7. So, therefore, again po, so ito yung pinaka-final answer natin, 6 and raised to 7. Okay? So, paano pag tatlo na po yung given natin? I mean, tatlo na yung ating multiply. So, same po natin gagawin. So, copy lang po muna yung x kasi yung x po is common naman. Pare-pareha silang merong variable na x. And then, yung iba naman, may imagine, di ba kasi pag wala tayong nakikitang number or numerical coefficient, so we have imaginary 1. So, that's why 1 times 1 times 4 may yung 4 siya. So, yung exponent, add nyo lang 7 plus 3 plus 10. So, will give us 20. Therefore, ang pinaka-final natin ang sagot is 4x raised to 20. So, this one is our final answer.